Ako nga ato na interview ang presidente sa Sangguniang Laiko sa Pilipinas mao si Javier Padilla. So aniya siya karon sa nga pamatiw nato ang atong interview ngadto kaniya. More of sessions tapos may mga Q&A and then follow-up activities naman since ito yung initial weekend. Initial weekend. Parang bago lang ito, no? First time in a long time. In a long time. Oh, kasi I have not heard na mayroong ganitong Sangguniang Laiko, no? I have not really heard. I have been 10 years na ako sa Davao, hindi ko pa narinig na mayroong ganyan. So, magandang idea, sir. Dahil I also naglilibot ako ng buong Mindanao and then nakita ko talagang nangangailangan ang ating laiko ng tulong. Yes. This is a good idea and very very meaningful for them kasi at least ma-open na naman ang kanilang mind tungkol sa kanilang role as lay people. Yeah. So, ano bang expectation ninyo na mangyari sa pagbigay nyo? Kayo ang speaker? One of the speakers po, opo. So yung expectation namin is after, maging active pa rin sila. Of course, we'll help you form the councils, yung anong gagawin, lahat. I-handhold kung kailangan. Sister, sabi mo, 10 years ka na, hindi mo naririnig yung Laiko. Pero next year, 75th year na ng Laiko. So yan, yes, so that's one of the reasons kung bakit talaga kami umiikot. Paano tayo magsa-celebrate kung hindi naman tayo kilala ng tao? 75. Oo, 75 years. You go around to really revive, no? To revive their spirit. That's true. So, ano kaya ang magagawa ng mga parokya ngayon? Halimbawa, hindi naman lahat ay nakaka-attend nito, no? Ano kaya magagawa ng mga parokya ngayon na they can still recruit a lot of lay people to participate in the organizations within the Yes. So, nakikita din namin as Laiko na maraming lapsed Catholics. Yung Catholic by birth, pero even Sunday, hindi practicing. Kasi kung i-compute mo yung number of Catholics sa isang parish area, hindi sapat yung Mass times if they all go to Mass. So yung isang gusto namin gawin is to have a program to reach yung mga nominal Catholics, mga lapsed Catholics. So yun yung isang session mamayang hapon to really give you programs paano i-invite back yung mga Katoliko, not necessarily to join a specific organization, but to serve the church. Yes, so babalik lang. Tama. Kasi alam natin andyan sa result ng survey ng buong Pilipinas noon, 15% lang ang nagsisimba talaga. Yes, active participation in the church. So, lalabas yan sa mga survey sana namin. Yung 85%. So, kung magsimba yung 85%, sobrang puno ng simbahan. So thank you very much, sir, sa inyong pagpapaliwanag tungkol sa, mamaya siguro ipaliwanag niyo ang role ng laiko kasi nabasa siguro niyo yung Christification of the laity, no? Na paano natin sila magiging Kristiyanong totoo. Okay. So, any message to our people in Davao or in Daditama? We have representatives from the whole region coming this weekend. So sana the programs na ma-introduce namin this weekend, umabot sa inyo. And we'll do our best na umabot talaga yung mga programa, mga formation materials to all the laity who are around in the region. So sana, please pray for our weekend and please pray for our participants. Yes, sir. Thank you very much, Javier Padilla. So siya po ang presidente ng ating Sangguniang Laiko sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Daghang salamat kaninyo. Balik kita mga kaigsuunan sa atong human na ato ma-interview ang presidente sa Sangguniang Laiko sa tibuok Pilipinas, si President or si Sir Javier Padilla. So balik kita mga kaigsuunan sa pag-iskot sa unsa man gyud ang sangon o tahas sa kada laiko. Apan sa dili pa kita mo padayon, ani ang atong mga pahinomdom. At makikita sa kanyang nagalakan na maibalita ang Ebanghelyo. Spirit FM. Spirit FM. This is it.
Matuman na gyud ang akong mga pangandoy para sa akong pamilya. Tawagan ako si Papa.